mayor and vice mayor na nagulat daw nang malaman na dyan pala sa kanilang nasasakupan, may ganitong warehouse na pinagdadalhan po ng bilyong halaga ng ipinagbabawal po na droga, knowing, sabi nga nila, drug-free ang kanilang nasasakupang bayan. So narito pa yung karagdagang pahayag ni Attorney Benjamin Gaspi. Posible rin na alarming in the sense na napakadami ng volume ng droga na ipinagsak sa probinsya ng Pangasinan. Pero ganun pa man, dapat hindi man gaano ito nakakaalarma kasi nga hindi man dito ang intended na market nitong shabu, no? Kasi tinatransport nga ito from Pangasinan to the National Capital Region. And pagdating sa National Capital Region, dinidistribute din ito sa mga kalapit na region, papunta sa Region 3 and Region 4A. And ang iba ay binibiyahe din from the National Capital Region all the way to the Visayas region, no? Or Mindanao, no? Nagrororo yan from Capital Region papuntang Matnog Port, and then tatawid ng Alin Port sa Northern Samar, and then ibibiyahe yan papunta rin doon sa dulo ng Waray-Waray countries o Region 8, yung Liloan Port sa Southern Leyte, and then Roro naman papuntang Lipata Port sa Surigao, no? At yun na, nasa Mindanao na ang illegal na droga. So ganun po ang transportation o route ng illegal na droga, no? Kung galing man yan dito. Sa hanay naman po ng Philippine Drug Enforcement Agency, ano ba yung mga hamon na kinakaharap nila ngayon? Lalong-lalo na after this incident, no, na siyempre ang Pangasinan, sakop po ng Region 1. Kung mayroon nga ba silang mga pagbabago, may mga karagdagang ipapatupad after this incident para matiyak na hindi na po ito maulit at hindi na po muling gamitin ang lalawigan po ng Pangasinan or any parts of the region ng ganitong klase po ng mga aktibidad na kahit na sabihing hindi po ito intent ibagsak sa ating rehiyon, still nagagamit pa rin, no? Itong ang insidente nga po na pagkakatagpo ng 6.8 billion po na halaga ng ipinagbabawal po na droga dyan naman sa may bayan po ng Labrador. Narito pa yung mga hamon naman na kinakaharap ng PDEA sa ganitong klase ng medyo siyempre mahirap i-monitor na ang mga galaw nito ng mga nagpapasimuno ng pagtransport o pag-business ng illegal na droga. Dahil nga rin din sa kakulangan ng tao natin. Kaya nga lagi natin isinasama o magkakasama ang PDEA, ang PNP, and other law enforcement agency upang palakasin, paigtingin ang kampanya laban sa illegal na droga para mapigilan ang paglaganap o pagtransport, pagbiyahe ng illegal na droga, lalo na dito sa Ilocos Region, ma'am. Oras po natin, 34 na minuto makalipas ang alas 8 po ng umaga. Samantala, atin pa pong dakuan na itong bahagi naman po ng mensahe ni Attorney Benjamin Gaspi sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na kapag may mga napapansin po tayong mga kahinahinalang, mga kilos, galaw, ayan, may mga bagong mga mukha sa inyo pong mga nasasakupan, yung mga especially yung mga nagre-renta lamang ng mga boarding houses, apartment, kasi yung pinagdalhan po nitong mga 6.8 billion po na halaga po ng ipinagbabawal po na droga ay bago lamang din po dyan, mga kabombo, at wala yung mga kapitbahay din daw, they are blanco sila na ginagamit na pala o may ganyan na palang mga kontrabando na dinala dyan po sa naturang tahanan. Narito pa po yung bahagi ng pahayag ni Attorney Benjamin. Aming panawagan sa bayan at sa mga nakikinig ay kapag may nakikita kayong mga kaduda-duda sa inyong lugar,
lalo na kung hindi nyo kilala ang mga nakikitang tao at may ginagawang hindi ka nais-nais, ay wag mong mag-atubili, lumapit o magsumbong sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA o tawag o mag-chat at ginagarantiya man namin, Ma'am Justin, na ang kanilang pagkatao ay mananatiling confidential o nakatago. At yung pong sumbong na yon ay aming aaksyonan. Thank you very much, Ma'am Justin, at mabuhay po kayong lahat. Oras po natin, 35 minuto makalipas ang